We want to feel your presence from the Punta, Lord God, as we sing this song in Jesus' name. Yes, Lord. Let us worship the Lord. Let us worship the Lord. Talk to God, Lord God. Yes, Lord. In Jesus' name.
Nagdadayag na kami, Lord God Jesus, Lord. As we are the worship, Lord God Jesus. I just want to say thank you for the love, joy, peace, and understanding, Lord God, among us, Lord God Jesus. We thank you, Lord God, for your presence this morning, Lord God Jesus, Lord. Lord God Jesus, pinabalik mo ng tubo. Pag-ibayagara lamang kami. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise God. God bless kami ka sa atong mga pagdaig. Diya sa atong buhay na Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So, magkapos kita sa atong tithes and offering. Hinahangin ako si Elder Lilian para sa atong tithes and offering. Ako bang na sinabi ang ano-ano? Naabli ba nga itong kasing ang atong mga saan sa Ginoo nga? Simbang alagaran nila. Thank you, Lord, no? Amen. Dito tayo ang promise natin sa Ginoo. Nga ato siya simbahang alagaran. Amen. To God be the glory. Mga niya magkakaroon ng mabuntagon tungkol kay nahigugma ka sa Ginoo. Tungkol kay mga lagad ka sa Ginoo. Atong ihalad ang atong buhay nga lawas na sa Ginoo. Kung dili lamang sa atong lawas, ang ikinanglan sa Ginoo niya, ang bandian usab na panalangin na ikinanglan ka nato sa Dios, atong ibalik nato kanya uban sa atong buhay. Amen. Sa 2 Corinto 16, pinagaingon, busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumara sa iyang gusto. Ug dili magsubo ug maguna-una nga gipugos siya. Kay ang Dios na higugma sa malipayon nga muhatag. Amen. Gabi ka glory no. Nasabtan nato ang pulong sa Ginoo. Ma ang Dios wala mapugos ka nato nga muhatag kaniya. Kun dili nasayod lang kung unsa nato pagabuhaton. Kay nagaingon ang Ginoo kun muhatag ka nga uban sa kalipay. Mas kung nalipay ta, mas labaw nga nalipay ang Ginoo ka nato. Amen. Sa tibok si manang panalangin ta sa Ginoo. Itago ang tanan natong panginahanglan nga naman palangga ta sa Ginoo. Ug sa walay rason nga niya ta karon atong gihalad ang atong lawas ug ang atong tibuok kinabuhi ug ang mga panalangin nga gibalik sa Dios kanato, no? Mo nga niya ta karon puno sa gugma ug kalipay nga mohatag sa atong panalangin ngadto sa iyahan sa atong halagan. Amen, no? Nindot na ug atong ihalad ang atong bahagian
hallelujah, sa tibuok simana Ginoo. Busa ang kini ginabalik Ginoo ubang sa datong gugma kalipay diha alang kanimugan. Tungod kay nasayod kami imo kini tanan gikan sa imo God. Tungod kay ikaw ang tinugdan ni tanan ni Jesus, hallelujah. Walay amo God, kundi imo kinibuta. Amo kinigibalik Ginoo nga malipayon Ginoo ni Jesus, hallelujah. Lord, bisan pa man Ginoo sa tibuok simana Ginoo, ikaw nagauban ka namo God. Ikaw nagatabog nga nung ka namo sa imong mamili nga dugo Lord. Ug imo kami bisiti Ginoo bisan pa man sa among mga buhaton sa matag adlaw Ginoo. Ikaw gay Ginoo kasubay ka namo Lord, ug nagagiya ka namo Lord sa angan ng mga pagabuhaton God. Bisan pa man sa pagsulay sa among mga kinabuhi God, nasayod kami Ginoo. Masa matag adlaw aduna di mga pagsulay God apan ana ka Ginoo. Nagapanalipod ka namo, nagapatindog sa among mga pagayamon Lord Jesus, hallelujah. Busa Ginoo ani kami po sa tibuok simana Ginoo nakahalad diha kanimo mga bahan di among mahalad. Kung nakahalad sa kanila sa among kinabuhi diha kanimo Lord. Na ikaw ang katiyan ni Lord Jesus, hallelujah. Kung wala ka Ginoo, wala usab kami God. Sa dalay kung taga sa among mga kinabuhi God. Kung sa mga katungkong nga kanimo Lord ani kami Ginoo. Among gihalad ang among kinabuhi diha kanimo Lord Jesus, hallelujah God. Busa dalay kung taga sa tibuok simana Ginoo, wala mo kami ginapasagdan Ginoo. Ikaw nakatubag sa among mga panginahanglan Lord Jesus, hallelujah God. Busa God, kinintanan God ang ginabalik diha ug kunan dungog himaya Lord Jesus. Sa ngalan ni Jesus, kung nang manluluwag. Amen. Amen. Praise God. So, bago kita makasugod sa Word of God, kung isa ka itong gusto gamit sa atong comfort room or gusto mag-inong tubig, palihog manggawas na kita kaya para sa pagsulong ni Pastor John, dili na kita sige gawas na. And also, palihog sa mga bata kay iyasis sila kayo kay Pastor Grace para sa ilang kids scholarship. And attention sa atong worship team, maging sa tabang ng dito. So praise God. God is good. All the time. And all the time. God is good. So wala andang na ba kita ng magadaig? No. Andang na ba kita na maminaw sa pulong sa ating buhay na Diyos? Amen. So karon minahangin ako si Pastor Joe para sa atong Word of God. Mayong buntag sa tanan. Malipayon ka ta. Salamat sa Ginoo kay malipayon ta. Amin ninyo nga anong malipayon ang mga Kristohano? Tungod kay ang mga Kristohano luwas na. Kinsay luwas na niya taas kamot? Ano kasiguro tingin kaluwasan ba? Ang mga Kristohanon gyud na tinuod, ay balo na sila nga luwas sila. Kita ba luwas na ta? Asa man makin-an ang kamatuoran o assurance na kita luwas na? Sa Bible. Tama. Daghan kaayong assurance. Magbasa lang ka Biblia, daghan kaayong kung saan sa Bisaya ang assurance, kasiguruhan na luwas na ka. Pagtuog, grasya sa Diyos, tungod sa atong sugid, pagkumpisal, no? Romans 10:9, tama, kumpisal ang Ginoo nga. Tuog ka kang Kristo niya, ipanhaw siya, luwas ka. Nagwag ka ng kay versikulo, magduha-duha ka. Muna ang mga Kristohanon, malipayon. Muadtog simbahan, magpasalamat sa Diyos, magsimba sa Diyos, kaya giluwas. Nagwag ka ng kay versikulo, amot ko'y, uwi paganit ta. Ano sa kamo na ikaw maluwas ka na? Ano sa kamo na masayod na luwas na ka? Anong bakay na ka? Samot na. Simpang may bulak sa iyo. Karong panahon na, salamat sa ulan, no? Kaninduta gahapon. Di ulan. Mga pastor dito ni sa usang ka Thanksgiving sa usang simbahan. Di ulan. Literal. Kung di ulan po,
para kanamo ni ulan po kong panalangin. Takot din na magnikaan among simod. Sige lang kay, kung kita na po ang mag-celebrate dire, kita na po magpahin o magtika sa ilang simod na atay bisita. Malang karong one day, no? Ito kalimot, meeting na kadali, kaya mga 5 minutes lang po. Ato sa i-plaster ang unsay atong day, sa atong himuon, para nga ini Thanksgiving na to, siguro mga November, kilitag date na to na mag-celebrate. Kada tuig, ang mga Hudiyo, naghan kayo sila pista, naghan kayo sila mga Thanksgiving. Matuod nga mapasaramaton sila sa Diyos, ang mga nag-celebrate din sila. Kita, sa mga atong celebration, siyempre anniversary, kung mag-celebrate man ta, Christmas, pasalamat sa Ginoo, o Thanksgiving Day. Sa Amerika, usara kayo ilang Thanksgiving Day. Nato nga, pagusto ta. Pilipino, December ang buwan. Okay man. Kung mataging bukos, kung man di sugong na namin ng pizzaha. So, nining buntaga, palayon ta nga maminaw sa pulong sa Diyos. Naa sa Biblia, na sa pulong sa Ginoo, ang daghan kaayong mga pahimangno, daghan kaayong mga pagdasig ganato. Padayon ta magbasa o pulong sa Dios adlaw-adlaw. Kay maunay makapalig-on sa atong pagtuo. Amen. Maunay makapahayag sa atong hunahuna na ay mga taong nangitngitan. Atol pa ni Pablo, mga ignorante sa kamatuoran. Mga ingon siya, dili ko buot nga kamo mahimong ignorantes kamatuoran. Munang ato ta simbahan, maminaw ta og mensahe sa Dios, pero di nato kalimtan nga sa balay magbasa gyud ta Biblia. Kay aron mahimo tang manggialamon, utukan, mighty in the scripture. Usgan ta pag-abot sa pulong sa Dios, di ta mautok-utok, di ta mailan. Karong panahon na, grabe ang kagubot sa kalibutan. Kinsay mahilig sa YouTube. Tingnan ninyo, gira dire, gira dito, gira sa Ukraine, halos kada adlaw ginatos-gatos ang mga matay, linibo pa gani. Grabing bakbakanay dito. Sa Israel, gubod-bod, mupatay ang mga Hamas o ginatos, linibo ang mubalos sa mga Hudyo kanila, tag napulo kapilo, sobra pa. Amen. Hindi matagang tawhana. Saan nila pagpuntog ang Israel from the river to the sea. Kung sa'yo buti pasabot, pamatyo nila talang Hudyo. Kinsa man ang gusto kinsa lang kabubuton, iyan na siya. Kung naay Pilipino o Kristohanon nga mubarog, mudapig di anang mga tawhana, buti pasabot, gusto nyo po mong pamatyo na sila. Asa man na mudapig? Pinili sa Diyos ang mga Hudyo. Nakasalat lang na sila, unang disiplina. Ang matod pa sa Genesis 12, ingon sa Ginoo, kamo akong panalanginan, akong panalangin kaninyo, akong panalanginan, ang mutunglo kaninyo, ako sang tunglohon. Makita mo nila karon, eting daghanang mga tikbak nga mga Hamas. Halos pa sila diha, Hamas. So ining buntaga, ang atong topiko, atong isbutan mao ang mga hagit sa kinabuhi, karong katapusang adlaw. Sabi niyo, ang katapusang mga kapanahonan, naan nata diri na sa atong panahon. Sabi nila, katong Second World War, grabing kamatay, mao na to, dili pa to ang okay, na-appeal man to siya. Pero diri gyud sa atong panahon karon.
kung sa pagpag lapuyot na kayo ang kagugot. So atong hisgutan unsaon na to pagdaog, how to overcome challenges, the challenges and the last days na ay hagit sa atong kinabuhi na kinahanglan ato ning madaog. Mudaog tani ning mga hagita. Tulo ka hagit sa kinabuhi. Karon kay grabe na ang kalisod. Minsan wala mubati niya og krisis. Matod pa nila ang mga Pilipino, what yun, mubati og crisis. Ngano? Crisis na magdaan. Kung yung mga Pilipino, matod nila, Philippines, the only Christian nation in Asia. Bagay ko nung masin sa tuloy, kita ninyo, ang atong ekonomiya, ang atong GDP, kaanam-anam na siya o kataas. Muna sa grasya sa Ginoo. Pero di yun ikalimod. Kinsa niya kay Balo karon pila na ang presyo sa balatong sitaw. Misis na gusto mo palit, ibutang untaan sa atong salusaluhan niya. Sabi niyo pila ang kilo? Sa una ko na 15 ang kilo. Karon sabi niyo pila ang kilo? 100 to 120. Wa pay stock. Nagulay pa mo? Gulay pa more! Ayaw mo kabalaka. Kung why sitaw, namunggay. Nakagay kamunggay niya. Ang kalimutan ni samot ang problema sa tao. Ang isda, mahal, ang mabatay ang ulos hangin niya. Palihog ko, but dugay mo na akong uniform mo doon, mag-initon mo. Isda mahal, karni mahal, buti na lang nagmamahalan ang lahat, nagmamahalan din tayo. Amen. Salamat sa Panginoon. Mahalin nyo lang ang Panginoon, mahalin natin ang Diyos. Pag mahal natin ang Diyos, anong igaganti niya? Pagmamahal din. Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya pababayaan. Hindi ko tapasagdan sa Ginoo, basta palangga tas Ginoo. Palanggaan ang Diyos ninyo ang Diyos. Delight yourself in the Lord, and He will give you, He will grant the desire of your heart. Kung ang imong kalipay gani wala sa Ginoo, since ang ligo ko ngayon, ikaw lang dahil, kaya mo man siguro. How to overcome challenges in the last day. Tulo kag hangit sa atong kinabuhi ining katapusang mga adlaw. O di takapasan ani kakog yung problema ni. Unsay hagit? Tulo ra ni. Ang atong bersikulo makit-an sa ikaduhang Timoteo 3:1. This know also that in the last days perilous times shall come. Unsay ingon diya? Hibalui, usap, na sa katapusang adlaw ang makuyaw nga kapanahunan mag-aabot o naana niabot na manindot ta. Atong ipanangin ni ang balang espiritu mo ay mag-take control, mag-aliyog sa iyang alagad. Father God, nagpasalamat kami Ginoo, nagaduol kami kanino God. Mining mensahe Ginoo nga anaa na kami sa katapusang adlaw. Panalangin ni ang imong pulong, panalangin ni ang imong alagad, nga pinagis gahom sa balang espiritu, among matun-an Ginoo, among mahibaluan, sao na mo Ginoo pagdaog, aron kami makalabang sa mga pagsulay nining katapusang adlaw. Daghan Ginoo mga challenges para doon na kami hisgutan nga tulo ka hagit na kinahanglan na mong malabangan Ginoo aron makapadayon kami mahimo kami malinaogon sa among pagpangalagad kanimo Amang. Bless every one of us as we continue to serve you. Bless your words that it may takes us, strengthen us, God, to continue to serve you with the strength of
that comes from your word. Salamat Pinoong, mong nang pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Tulo kahagit na angay, abin daghan kayo hagit sa atong kinabuhi. Gihagit usahay mahagit ang atong pagkamatinud-anon, ang atong pagtuo, ginasulayan ni siya adlaw-adlaw. Kung ligon ba, masinaligon ba ta, di ba ta kaha, mong aksyon kung kabalaka, daghan. Pero tuluray atong ismutan, kay para nga, kanang tulo, dali ka ninyo mahinumduman. Na may mga magwawali direction, naway direksyon, pagbasag versikulo, igok tanan, ay tanan, igok yun, pati ka puso, dasig kayo ang wali. Kung pamangputon ang libro pagkabot sa ba, di anong wali ni pastor, kung wag keperte, matagal mong damo. So, nindot yun ng hanay ang mensahe. Munang gatuon ang mga pastor o homiletics. Importante na kung saan yung paghanay si Mumwali na nindot ang inyong pag-deliver o kunya mahinduman sa mga membro ma-apply sa ilang kinabuhi. Tulo, kaklase sa mga hangit nga kinahanglan atong madaog, atong malampasan. Number 1, handa mo ninyong mga cellphone, ang inyong mga ballpen, kita mo ninyo, lit man. Okay lang ba? Kita ba? Number 1, the challenge to endure. Ano ka ha? Nag-ingon man ang Ginoo nga, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Matthew 24:13. Naghisgot siya og daghan kaayong mga kasakitan pagsulay sa Matthew 24. Ibalik-balik ba niyo basa ng Matthew 24? Matthew 24. There will be wars, rumors of wars, famine, pestilences, earthquakes. Kunya ingon siya sa versikulo 7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Halos kada segundo, kada minuto na ay linog sa tibuok kalibutan. O nagakakusog na nagakakusog. Ang gira nagakadaghan ng nagakadaghan ang nagamatay. Bisan asa na ay gira. Gugot na ay kung sa Tagalog pa, merong nagbabanta, nagbago na panibagong gira. Ang China, gusto na po niya mo pakita sa ilang gilas. Kining mga hitabo ang mga kaigsunan sa isintingon ni Kristo. Versikulo 8 sa 24. All these are the beginning of sorrows. Sinugdanan pa lang na sa kasugo. Grabe ang panghitabo karon. Ukrainian, sa una di na sila managan. Sumpol yun mo pa-Ingles sa army aron mo makigira. Pero karon na binyo, dikapoy na sila. Ang uban, managan ng pagawas sa Ukraine. Di na gusto makigira kay dikapoy. Grabing gira. Ang mga Russian, mamatay o pilalang ka buok, ay, swerte na kayo. Grabe, ginatos doon ang matay sa usa ka adlaw. These are the beginning of sorrows. Gisulat na nindaan nga grabe ang kahintang sa tibuok kalibutan. Pagmahal sa panitunon, COVID, isa pa, pagdagsang sa mga balatian,
Hinsay way ibati, katurang bagong na tao. Pag-edad na o pila katuig, ay naghanan ng ibati tungod sa atong sistema sa kalibutan. Ang tanang katawhan sa kalibutan, gawas na lang sa mga milyonaryo ng daan. Grabe karon. Mubati yun o kalisod. Kinsay wa kabati o kalisod? Katurang sigilag smile, sipak-sipak sa lakas dalan, mura na'y wa yun mubati o kalisod. Kadlawan ng tamo niya. Wala na po sa ligo-ligo. Delikado nga na atong hintang. Kung bati ganit ang kalisod, normal pa ang imong kinabuhi. Pero, kung sa ingon sa Ginoo, dili ko kayo kamo pasakan. Amen? Mag-abot man ang usa ka gatos ang kilo sa bukas. Ang iyang saan mo atong gulitan. Nga di taniya pasakdan. Yung singkag kabalaka, kunya, sige na kang paningkamot, ang Domingo, dili na nimo ihatag sa Ginoo. Delikado na lang. Lingon niya ang Ginoo, sige, ikaw, ayat na mo niya. Pila man ang kilos bugas, pila man ang kilos burot, basta kay mga lagad ka sa Ginoo, iyatang suklayan. Amen? May pangako sa Diyos na dapat natong panghawakan. Bigta mabalaka, action na. Challenge to endure. Kung why kalisod na mabot, nga nung ikaw ng Ginoo, kinahanglan mo na hutay mo. Ano ba na yung Ginoo nga? Relax na mo. Ang iyang ingon, kinsa ang mula hutay sa ato pa, muagid yung ta aning panahuna. Paglutos, uy, yung sulti na niyagaan, they shall kill you, they shall arrest you, they shall kill you. Mga Kristohanon, piliyoy, wala nang kaliha, kinigapot anak, kinsa may nagsulti, si pastor, nasulat pa, wala. Basta kayo, pagkanindot na lang. Kanang dili ta makaagi og kalisod, dili ta kaagi og persecution, kanindot anawin. Hayahay ta. Pero, kung sa ingon sa Ginoo, pagbantay ka mo. Watch and pray. Buot ipasabot, andam na mudaan. Kanang mangandam, ang taong andam, wag yun ay problema. Kung mo abot si Kristo mag-una, hayahay. Wag may mawala na to. Pero di ganit ka mangandam, matod pa ni Pablo. Let no man deceive you. Ayaw yung basig makuratan ka. Munang mangandam ka mga kaisunan. Kay ang atong pagtuo sulayan, ang atong kalig-on sulayan yun, meaning panahon na. Tribulation predicted. Ang kalisod, bisan pa, dili na mo isigot o great tribulation. Ang kaguliyang gitagna ng daan, gisulat na sa Biblia, Acts 14:22, confirming the songs of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Kung sa isulat ni Pablo, iyang ipamatud-an ang kalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an. Gitambagan niya sila na magpadayon sa pagtuo. And that we must, na kitang tanan, ingon niya, kinahanglan, pinaagi sa paglabang sa daghang kalistanan, much tribulation, enter into the kingdom of God. Wa sa mag-ingon nga,
makasunod mo sa ginharian sa Dios nga kapwa mo kaayo. Relax mo kaayo. Masay ang ingon, nagpahimangnog na siya daan, nag-warning na siya daan. And that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Unsay ingon sa panultihon? We can, kanta din na, we can go to heaven with a rocking chair. Kaya sa ito? Sunod? Kasi memorize ang katahan. Ang dili ko no magbantay ay for the word, no lazy folks up there. Why tapulan ng mga tao sa langit? Ang panultihon po sa mga palainom kay sa langit walang beer. Ang langit why tapulan. So makasulod kita sa langit pinaagi sa daghang kasakit kay gusto sa Dios testingan suwayan kinsay matinud-anon. Amen. Gusto sa Diyos, kang nakitaan nyo ba nga, lunod pa tayo sa iya ha. Layo ang simbahan, makitaan niya ng dasimba ka, matinud-anon ka. Ang simbahan, gugot. Bago pa lagi, magpadayon gani ka, lingkod ka. Di ka mo tanaw sa imong silingan, nga imong katapan nga, sa manisyaw, malaaway, di na ko diyan. Bubakslide ka, lugi ka. So, ang kaguliyang, itag na nanandaan. Ayaw nagkatingala. Don't be surprised. Tribulation. Outside katuyuan na nung gialaw sa Ginoo ang mga kasakit kagugot. Tribulation produces patience. Ang mga kagugot, kasakit, diha tamalig-on. Hello? Why kagubot? Why pagsulay? Why testing? Kapwa ka kayo? Asa nahulog ang unggoy? Wa siya mahulog sa bagyo kay graking gunit sa kahoy. Pero sa iyan, buyo-buyo ra. Nakatulog yung tao ng unggoy. Hulog. Yeah. Ang rason nga nang gialaw sa Ginoo ang mga tribulation, mga bagyo sa kinabuhi, aron manggunita sa Ginoo. Amen. Daghang bagyo sa kinabuhi, kusog ang bagyo, kusog po nga itong panggunit sa Ginoo o hindi tabuhian sa Ginoo. Last diri sa munang bahin. Giwarningan na tandaan, women forward. Diri pa lang, sa sulat pa lang daan sa mga sinulat ni Pablo, nag-warning na siya. Kung sa'yo ingon, for verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation. Uy, nag-warning na daan sa Pablo. Even as it came to pass, and you know. Bisan ba nga kini mahitabo yun? Kining mga kaguriyan, ka-problematic sa atong kalibutan, pagmahal sa mga paraliton, pagkagubot, gubot na lang yun, gubot, paslukot ang atong kalibutan. Amin niyo, dili lang sa Pilipinas, ang dili kaayo, apektado ang atong ekonomiya. Ang awa ninyo sa mga post, mga video sa YouTube. Sa Los Angeles, dili lang, dili sa ito nakita ko nirado man. Pila lang. Nirado tindahan ko. Gano'n na din ba? Dito sa Amerika, bili nyo, by street, sirado ng tanan. Ang awa ninyo sa YouTube, hindi mo ito. Usa ka building, dili ng building,
usa ka kali halos sirado tanan ang mga negosyo. Los Angeles, bisan pa sa San Francisco, bisan asa sa Amerika, addiction. Amin ninyo, dito, tanawin ninyo, Kensington, Philadelphia. Ang mga agis-agis ito murag zombie. Kung unsay posisyon, mauna na sa pila ka oras, mag-posisyon ganyan sa linya na, di na mo hawa, pila ka oras. Kung tuwan na na. Mga zombie na mga agis-agis ito. Walay ganakop o agis-agis sa Amerika. Nga naman, matong ba ni Miriam? Ano pa kahod na sila kung mag-surrender na sila? Marami ang kalibutan karon. Sa Canada, dili lang Canada, sa Germany, kita nila kung saan sa YouTube. Daghan kayo buhay balay, adis-adis. Huwag na ginadako. Pagustuhan na nila ang ulahutay, buhay. Kalibutan karon, ayaw na mong tuo, ayaw na mong laom na magnindot pa. Musamot lang. Kaya atong presyo sa gasolina, ayaw na mong tuo nga mubalik na sa 35. Katong nakapakoy tricycle, ang presyo sa gasolina, 34 lang. 34, 35. Katong gadrive pa kong taxi, 1996 to 2001, pagkalindot ang taxi na mo, kanang bumpang taxi, hinahimo na mo ng murang tricycle, tuyok sa ginsan, gintag pasayro. Ang plug down, 16 pesos. Pila yung gasolina? 10 pesos. Ayaw na mong tuo, mubalik pa ng 10, bisag 35, mag-bake na na. Kaya ang ginabumpahan sa mga yung friend karoon ng gasolina, mga refineries sa gasolina sa Russia. Ang gusto po sa mga Houthis, ilang bumbahan ang mga refinery oil field sa Saudi. Magdito ng mga Houthi. Ayaw na mong tuo, magbalik pa ang mga paraliton, musos pa, pertigil musos. Wala na. Mutaas na. Naala na sulat sa Revelation chapter 6 na matod pa na sa kanta. Ini tungha ini ang kanang kabayo dia black horse nagrepresent mana sa usa ka panahon na ang paraliton grabe na gyud kamahan. Unang kabayo apat manalo. Kung puti nagrepresent na og panahon na muapot silang Kristo. White horse deception. Dagsang ang mga nagpakristo Kristo. Kristo nga, ang siya na si Kristo. Naghandi na. Nya, ang paggira, atong red horse, gira, ang pale horse, mga pestilence, ano na, black horse, muna'y pagmahal sa mga palagito. So, isulat na ng daan, kung nasulat ka niya, unsay atong pamutol, maugod na may tabo. O, kinahanglan, di ta makuratan. O sa may atong himon, ano ka, mapalak? Ampo! Amen! Amen! Huwag mo tayo mahimong tao na ampo lang ta. O niya, ubanan o, palingkamot, kakugi, o pagsalit sa Diyos. Hallelujah! Wala tayo kwan. Wala tayo daganan, lain pa. Dagan kas tao. Okay, pahula po naman ka. Pusinglon, lagi ka. Pero sa Diyos na mudagan. O, pangkwana na siya, pangkwana na siya. Pagkain ako, maluboy ka na. Tawa yung gamiton. There, Brad, o. Kaya ngay mabalaka. Atong i-overcome, kining ng mga panahon, pinaagi sa atong pagsalig sa Diyos. Amen ba? Ikadua, the challenge to eschew. Kining word eschew, pwede niyo yung gamito ng eschew. Ginanaw ko sa Webster, Merriam-Webster Dictionary. So, eschew na lang ang gamito. Means to avoid. Avoid evil.
Kinahanglan atong likayanon sa ilautan. Upan kay pasagad man paparaman. Kay balo ng dautan, kay balo ng di mao, kay balo ng dili na iyas Ginoo. Sige gyud. Pastor, mag-igong lagi ka. Matod pa ni Paul sa iyang sulat. 1 Timothy 5:20. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. Aron sila maadlok sab. Hindi ko mag-igo tungod kay gusto na akong igoon ng Diyos mo. Dili. Gusto sa Ginoo nga maigo kanitas pulong sa Diyos. Hinulsol ta. Amen. Kaya kung tayo unsay sala, pero magpakara ta, delikado. Ito ba sa amigo kong pastor? Disgrasya din. The challenge to eschew evil. Karong panahon na, gihangit, unsa magyud ang atong pagkamatinud-anon, mulikay batas dautan. Dili pus mo na ako. 1 Peter 3:10. For he that will love life and see good days, let him refrain. Muna na mo, palayo ka. His tongue from evil, di na mo sultig dautan, and his lips that they speak no guile. Kinsay, kinanglan anista. Kinsay nakahulog, kung iyang ipadato si Apolinaryo. Halos tanan no? Halos tanan yun. Pero kahibalutan nga di maayo to. Kung ba't hindi, blessing na, gikan sa Ginoo mo. Pero nasa naman ang blessing? Kung blessing na to. Labag sa batas, labag sa kalooban ng Diyos. Minsan alam na natin, pero matigas ang ating ulo. Hello! Matod pa sa parin nga akong kitanaw sa Facebook. Di ba tinoon? Importante yun ay nga kita magpalayo, mag-amping. Kahit balo ng tas daotan, sige pa yun. Unsa may tamo, asa man ta padulong anak. Pastor, tambagi sa Biblia, basa-basa. Kanang naman ang katahan. Ang tanan ni Benjamin. Challenge to eschew evil. Hangit sa paglikay sa lautan. The challenge to eschew evil. Let him. 1 Peter 3:11. Let him. Kasagdi siya nga mupalayo sa lautan, mubuhat og maayo, pangitaon ang kalinaw og sundon kini. Ato ba nang ibuhat? Kapita kung ato na mabuhat. Wa yun ko mukuan. Kaya ako na sa naradaan nakitaan sa akong TV. Ang tawagan na discernment. Ano na ganit mo daan ang tumoy. Adik ko diyan. Ang tumoy, fire exit, matupan ni Iraq. Hindi ako papasok dyan. Dyan lalabas ang apoy. Fire exit. Kuha ninyo? Ibubong matod na ilawa. Kung yung pinag-aralan si Iraq. Mas nindot naman ginoon si Iraq siguro. Fire exit. Diha kuno mugawas ang kalayo. Pero sa tuwa kay fire exit, diha ta muagi kay fire diri. Yun ang istoryahan na. Challenge to eschew evil. Kinahanglan kita di ay mismo paghibalo nato. Sama na ito paghibalo, dautan ang katuyuan, dautan ng sistemahan. Wa tayo discernment, wa tayo kwan ba? Sa kalibutan ang tawagan na psychology. Yung psycho ba? Ang sinitawahan ni
kuha ba? Maritis ni. Pagsuot palanggaan, bumangira na kayo. Akin ikaw, hana, hilumuni. Wala mo tingong-tingo. Siyempre, kay Baluka, wala tingong-tingo. Pero, kung ang lihok sa tao, sa grupo, sa unsamang utang, mabalaan mo tungkol sa number 1, pulong sa Diyos. For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing asunder of soul and spirit, and of bones and of marrows, and is a discerner of the thought. Maka-discern ka sa iyang gihuna-huna. Ano ni mo ma-discern? Kung unsay iyang isulti. Isulti ganit siya pangwarta, ma-discern mo na. Uy, wag pa sa kwarta anong mahakag mo sa kwarta. Ma-discern na dapat mo. Ingo ni Toto Apolinario, padatuon na ka mo. Sa unsang paaging, sa inyo gihapong kwarta. Na-discern ninyo? Wala. Nga naman, kulang sa discernment. Kulang sa pulong sa Ginoo. We must store the word of God in our heart. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Psalms 119:11. Handa, memorize. Maunay maghatag nato discernment. Hello? Napapamulya? O ba sa ikaw, lalo naging manulong niyo sa amon, dahil na pangigong ko. Iguon ka parang babago. Kaya para man sa atong tanan. Amen? Kasi na po kung isa, may igo, kung sa pulong, may igo ko eh. So, repent lang. Doon pa sa iluhan tao ko. Huwag yung ko kapuan. Magugabantay. Sean, Evel, and God will hear. Kung kita mo likay sa lautan, atong ampo, dugod sa Ginoo. Usahay. Hindi lang usahay, pero ligod. Dili mo tubag ang Ginoo. Matod pa ni Isaiah. Sa Isaiah 59:2. Ang kamot sa Ginoo dili mubo, nga dili siya nakapot. Ang dulungan sa Ginoo wa ni tutuling nga dili siya kapati. Apan ang inyong sala maoy nagabara. Isaiah 59 versikulo 2. So, kung kita muli kayo sa lautan, anak sa Ginoo. Ito na akong bang anak mo, magpapagani, pero muli kayo din siya. So, sa iyong request, ang request, simple. Pagkaon, but my God shall supply. Muapot tayo ng supply. Nabay kipasak na rin, wala nang ito kaon. Wala yun sa Mr. Red, 30-25. Natibuang na lang ko. I have been young, gikat ko sa pagkabata, and now I'm old. Tibuang na siya. But I have not seen the righteous forsaken. Bakit ko'y nakita ang mga matarong nagipasagdan sa Ginoo? O nagsige na lang pakilimos. Ang mga anak sa Diyos. Mulikay lang tas dautan, kaya ang dautan, wa ang lang ay padulngan. Pagkasinilutan. Hello? Amen ta? Shall and God will hear. The eyes of the Lord are upon the righteous. Ang Ginoo, nagtanaw-tanaw. Ang His ears, ang iyang dalunggan, are open unto their cry. Sa mga itong ginasyagit ng Ginoo, kung sa may halos mo syagit na lang ang pag-ampo. Ako, hinayon ko pag-ampo, basta ako na isa. Hindi lang simbahan, medyo pusok. Kung sa mga itong ginampo, pinaka-importante na ampo, pero may kwa naman, kikita, wak man tayo kwa, wak may milyonaryo sa tuwa rin. Puro man ta, why kwa rin, milyon, thousand, siguro na hundreds, thousands lang. Ang sa mga itong ginampo, pero may, pagkaon. Huwag ganun kasagaran, pagkaon.
Kay, wala may basic na to. Pagkaon, balay, education. Sa pa. Ang lawas, health. Ano na? Gusto lang paminawan din sa Ginoo. Dito mo gapon sa Thanksgiving dito sa Balwan. Ang palinti ko din ako ito, ng Diyos ko. Lingon siya, testimony. Tungod kayo may natagon siya, lumanon siya, grabe din sila dudut sa pangalagad. Ay noon, ay matutramahon kayo mga manager ito sa Galibig. Palit siya o Hilux, cash. Ilang sa kinan, tulo na. Tungod sa ilang faithfulness. Faithful yun. Hatag. Ngalagad. Faithfulness. Maurong na ingon sa Ginoo, ano na ilain pa. Kung tagaan ta sino na ako'y nakitaan na gitagaan yun sa Ginoo. Grasya lang yun. Gitagaan yun. Tagaan siya balay, gitagaan siya sakyanan. Grasya lang yun doon. Patilaw din siya. Pero, ang saan sa Ginoo, kung kita mulikay sa dautan, iyang lunggon ang atong mga pag-ampok niya. Matong pa sa suwayin ninyo. Suwayan nato eh. Abhor, lumti, ang dautan, ayaw mahala, ayaw tistingi. Kaya balo na kang dautan, hindi mo pag yung tistingan, pangabot sa panahon ngayon na, Lord, mercy, have mercy on me. Hindi mo na Ginoo. Merece. Abhor ever. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave. Daksa ang maayo. Amen ba? Number 5. Apa isa? Abstain. Abstain o abhor, parihar na sila. Palayo. Abstain from all forms of evil. 1 Thessalonians 5:22. Pwede nyo yung memorization, kaya mubuo na kayo. Abstain from all appearance of evil. Diyan akong nakitaan ang mga scam kaniadto, akong nakitaan ang ginatawag na appearance of evil. Hindi maayo. Ang mga Kristohanon, gitudluan pagkatapulan. Naman trabaho abin ninyo, panahon niya itong panahon, wag na'y mananggiti. Nga naman, wag na'y mananggiti. Ay ang mananggiti, nilato na. Naghanang kwarta, sige na lang pay out. Appearance of evil. Kadugay na nabulabog sa Albania. Diyos Pilipinas, ang lahi ng galing. Abstain, mga kainsunan. Number 3. Puro ni E. Dali ito na. Saan ito muna? Endurance. The challenge to endure. Number 2, saan ito? The challenge to eschew. Kaya avoid. Number 3, the challenge to escape. Ano mo eskapo man. Kay mga tao karon wala masayon nga sila di ay biktima. Daghana sa gawas. Na mga tao wala masayon nga sila ginapos o dili makita nga kanina invisible chain. So, ano na'y hagit nga kita makalingkawas, makahigawas, escape from Satan's snare. Makalingkawas kita sa litag ni Satanas. Kaya ba mo sa litag ni Satanas? Sala. May mga taong ginapos sa sala, wag masayon. Or kung nasayon man, di ka
kwan, di ka ikabuhi. Escape from Satan's snare. 2 Timothy 2:26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Ang sayo ni Pablo, na sila makarecover sa pagka bitik sa ilong ko paligid siyon, out of the snare, gawas, mahimod silang gawas noon sa bitik sa yawa na nagdakop kanila. Mauna iyang kabubuton. Kita mo kingani yung mga tao, nabitik sa yawa, wa na gawin mo hawa. Naara niya, enjoy na din siya. Kanindot na lang, kanang nakay ang tao na ay kwan, wala pa kong kalisting ani kay people mo sa akong iyang isis. Kanang tao na ay kwan, na ay kadua, kunya, papakid kayo, maamods ko si atong ikan pa, maamods kayo. Kumpadang, klupis, putik kayo. Ang enjoy mo doon ang tao niya na. Diba tinoon? Ang enjoy yun eh. Pero unsay buti Pablo, ginapos, nabitik, Kristohano mo, daghang Kristohano ng anin na ako kanibaluan, manager, tagiya dato, milinaryo. Bitik siya, di pa kanin tumamod kayo ang iyang panang, ang iyang bukalidang. Wala din siya mahawa, hangtod ka ron, matag-naapag siya, mag-enjoy po siya. Mag-enjoy ka gani, diri sa kalibutan, mag-enjoy ka gani sa sala. Discuss again. Paginoon? Amen! Mag-enjoy ka ka sa sala, mag-enjoy ka sa bitik sa demonyo, mag-uban din mo. Pero din tayo nga nahigalay, so magpantay ka. Challenge ni sa atong kinabuhi. Amen! Kinahanglan, maka-eskapo ta, meaning bitik sa yawa. We can escape! Hindi ko naman. Magaling gawas kita. Kung saan itong buhaton, mali siya. We can escape. Magaling gawas oy. Mahatag sa Ginoo o ingana ng mga pagsulay niya, di siya mahatag o anong paraan aron magaling gawasan na agad. Hebrews 2:3, ingon pa ni Pablo, how can we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard it. Ang saan na ito yung pagdaling gawas, kung kita mapasagaron sa napo kayong kalawasan, which at the first began to be spoken by the Lord. Nasa sinugdanan pa lang, isulti na daan sa Ginoo. Kung mapasagaron ang tao, adi yun sa kaiskapo, hindi lang siya. Nag-enjoy lang sa diha, panandali ang aliw, hindi yun siya kaliggawas. Pero makapanghuna-una lang yun ang tao, mahadlok lang ang tao sa Ginoo. Mulihok yun. Kay giwarningan na tandaan. Kaya itong lihok buhaton, ingon siya. So, sa opposite sa neglect, maning kamot. Ibalukan, kinahanglan na tayo kusog na mabandukan na to on sa may pamaagi sa yawa. On sa igapos na ginagamit sa yawa. Sala, pagka mas sinupapon, manay gusto niya. Nag-iilan ang atong mga ginikanan ng niya. Last, naay gihatag ang Ginoo nga pamaagi aron na makalingkawas. Onsay last three, onsay gingon, worthy people, mga taong takos angayan, mauray makaiskapo. Was ye therefore
and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Masahin ko niya, bantay, ampok. Ang saan natin paglikawas? Bantay, perminti. Alerto. Kahit balo ng biglang mausi, ilang ihapon. Tumabok pa rin. Nabangga ka tuloy. Di ba tama? Natakdan ko ato ng pagkakas. Pagbantay, pagka mainampuon, i-allow na sa Ginoo, no? Kanang great tribulation, tugutan sa Ginoo, kay dili na nato kapilihan kanang pag-abot na sa panahon, dili na kapilihan, ang atong kamatayon dili kapilihan, kanauga na, di ta mahadlok anang great tribulation. Worthy people, ang angayan sa pinadayag 3 CJs, ang angayan nga makalingkawas, he who killeth shall be killed with the sword, and he that Revelation 13:10, he that killeth with the sword shall be killed with the sword. Sa ito sunod ganit. Here is patience and the faith of the saints. Atong unang gamay. He that leadeth into captivity shall go into captivity. Kung tapos ka o angayan kang makalingkawas ka yun. Pero ito pala katong dili makalingkawas sa kamatayon dining panahon na, dili pasagot nga dili kaluwas. Ang dili makadagan, putlan o liog, buhi. Kayon sa Ginoo, siya whosoever findeth his life shall lose it. O di pasabot ka anak mo niyo. Gusto mang mabuhi sa panahon sa Great Tribulation, magpamaraka ka, patay ka. Sinutan ka man sa Ginoo. Kaya katong mudawat sa marka, pinarayag katong sinibiyogis, katong mudawat sa marka, makahinagong sa kapungod sa Diyos. Muna inferno. He who findeth his life shall lose it. Matthew 10:39. But he who loses his life for my sake shall find it. Ngano? Ining-abot yan ang panahon na isalikway ni mong Ginoo o dili? Dili ko mo salikway ka Ginoo. Oto rio, pero muhi ka kay panahon ka ni Kristo. Dadgon ka niya sa iyang gingharian. Tagaan kang pinamuhing dayon. Amen? Pero imong isalikway si Kristo, buhi ka, pero patay kang bataan ka. Patay kang tigwanga ka. Kay may agong kas kapungod sa Diyos. Maunay tinuod ha? Maunay na sulat, maunay may tabo. So maunay hagit sa atong kinabuhi. Saan na ito paglikawas? Ampo, magbantay, magmatinunanon. Sining-abot ni Kristo, takustan mo sugat niya. Ginoo, wow! Nagmatinunanon mo. Pwede na kong muuban niyo. Kaya ba na to? Kaya ba na to magmatinunanon sa Ginoo? Makalingkawas kita. Hallelujah. Dalay ko ng atong buhay ng Diyos. Napangalanginan ba ta? Nalikon ba ang atong pagtuo? Di na ta pailad si demonyo. Salamat sa Ginoo. Minigmuntaga ang maunahing mensahe sa Diyos. Ikan sa iyang pulong, ang iyang pulong kamatuoran, ang iyang pulong magalungtan, mahanaw man ang kalibutan, ang iyang pulong mahitabog kayo. Manindog ka? Lalo
every days have come already. Ang daotang mga adlaw, niabot na. And it challenges our relationship with our Lord Jesus. We must remember that our faith must remain strong. Always avoid evil and stay focused on doing God's will so that we will remain strong. Always stay focused on doing God's will so that we will remain worthy to escape and to stand before our Lord Jesus. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah. Dayon lang ta mga igsunan. Sama lang may tabo sa kalibutan. Ang Diyos na to, bigay magpasalamat. Atong amiton ang Steve. Diyos. Mga padayon siya ng mga panalipot ng mga ilapika, yang kanian, siya andam,
Salamat Ginoo nga nasayon kami. Makinig mga panahonan na kami din katapusan ng adlaw. Apan ang imong pulong ng kapasanin ko na dili kami din pasakit. Mahimo kami makalingkawas, mahimo kami maninaugon Ginoo. Tungod sa imong tabang. Tungod sa imong paraang Espiritu nga dili mo biyan kanamo. Siya mga nagakumpol kanamo. Siya mga nagatudlog kanamo sa manang kamaturan. Usang salamat. Sayon kami mabot piling mga adlaw. Apan ang imong pulong, ang imong paraang Espiritu nga dili kayo magpakyas kanamo. Ang imong buka nga nagapadayon. Salamat ninyo. Kanang ini ay matagusa na magpinadayon matunod-anon lingon ang ginalabog aron dining mga walahing adlaw mobarog kami among madaog among ma-overcome ang tanang challenges na moabot sa among kinabuhi. Salamat Ginoo rin imong katawhan Ginoo ang inyong tanan nga naa diri karon na magpadayon lang ngayon sa pagkawalan kayo. Gusto kalipay kalinaw sa kami buhay pa na magpaabot ng Kristo. Thank you God. Anak mo gimaya ang ibalik ng kalimang sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o Amen. Maglingkod na ka. Bago ikaw mabisin sa atong announcement, so as I observe ang pag-isita, ang nabab yung birthday ka rin na si Rana. So the announcement, Naakitay Sunday School starts at Nangin ako si Kuya kay Brother Jaime. Kung sa tubangan, ako siyang kathanag happy birthday. Say to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord Salamat po sa Ginoo tungod sa kaayo sa iyang akong labi o human kaninyo nga anak sa Ginoo payo human kita sa pangalagat ug amin ka sa Dios kay ang Dios atin na ginabali. Amen. Glory and tagaan ila ng You are now invited to leave the house. Kalipay sa pagsuon, we miss the ito. So karon kay linggo naman ron, nangyan mo tayo handa. Kung sa ganyan kasagaran handa sa birthday, bihon. Mahaba ng buhay. Birthday ako ang takaran. Yung linggo tama yung zon, ang mga kuwan natin sinasali. Sa Pilipin na rin, dalawang panalangin sa Ginoo na agad sa iya.
Tungang pa mga birthday nyo ang malipayon. Dili kwarta ginawa na siya sa kalipayapan. Ang Espiritu Santo na nagpuyo kaniya mo'y sayudan sa kalipay nyo. Kapag doon ang mga pagpulon, meron siyang panalaginan. Bubuhay siya panalangin Ginoo, dili lamang pisika material, kundi pinansyal sa Lord ng mga panalangin o spiritual na panalangin. Mayong lawas nyo, may mga pagkampo. Mga makapadayon, makalahutay kayo, makalabang sa mga challenges sa Pinoy. Salamat ugan sa mga isuong panalangin. Panalangin ikaw kaniya, karoon mo sa mga abot ng mga adlaw. Mga kaniyang pagkampo, Lord, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Announcement. Nakakita Sunday School starts at 9 p.m. every Sunday. Regular worship service starts at 9:30 a.m. Youth program every Sundays at 2:30 p.m. So, we encourage all youth here na magagad dito sa atong youth program. And lunch fellowship after worship service. So, everyone is invited. After service, we will have a commemorative photo or picture taking as a remembrance atong panindahang Kalungkaluntagon. And also prayer meeting every Wednesday at 6:30 p.m. And don't also forget to follow the Facebook page on our Missionary Disciple Church. And of course, attention to all ONDC youth. Join us for our first Youth Camp 2024 this coming June 13 to 15. Registration is free and we've got free meals and free activities lined up. So don't miss out and mark your calendars and spread the word. So, ngayon lahat na ako ang tanan sa pagpapalindol. O katang na lang ang closing song o we have it.
Heal us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Benediction, Pastor Joy. Hinigod ka? Huwag mga po ka. Balaan ang hinigod mo ng Diyos. Ang hanang mo na sa langit. Balaan ka ng Diyos. Ang hanang ka ng Diyos ang nagluwas ka mo. Salamat Ginoo. Hining adlaw na kasimba kami Ginoo sa Espiritu Tuhan. Salamat hining mo mga katawan doon, matinumanon, matinumanon Ginoo sa pag-alagad kanino. Salamat sa imong mensahe Ginoo. Ang nagatudlo ka na mo sa pag-iligod. Nagatudlo ka na mo, kinahanglan kami Ginoo makalawutay. Kinahanglan kami magpaninaugong Ginoo. Ang mga kaaway, aktibo sa hining katapusan ng adlaw. Salamat Lord. Biyahe kami kanunay, liglo na kami kanunay, pinagi sa imong pulong, panalangini kanunay ang matag usa Ginoo nga magpadayon gayud sa pangalagan kanimo. Magtidiya lamang kanimo ana kalipay, ana ang kalinaw, ana ang katagbawan. Salamat nining buntaga Ginoo. Magpabilin ikaw Ginoo nga magapanalangin sa matag usa agad aron kami magpabilin usa biya kanimo Lord. Salamat Ginoo. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit shall be with us all both now